Let's worship the Lord. Hallelujah, hallelujah. Purihin at sambahin ang Diyos. Hallelujah. Siya'y karapat-dapat sa iyong papuri, kapatid. Hallelujah. Siya'y karapat-dapat sa iyong pagsasauli na pasalamat sa Kanya. Siya'y karapat-dapat sa iyong handog sa umagang ito. Hallelujah. Purihin ang Diyos na hindi nagbago kailanman. Hallelujah. Purihin siya sa Kanyang kaluwalhatian. Hallelujah. Sambahin ang iyong dakilang pangalan, O Diyos. Kay sarap awitan ng Panginoon. Hallelujah. Kay sarap sambahin ang Diyos na dakila sa lahat. Sa iyo ay aming sinasauli ang lahat ng kapurihan, Panginoon. Sa iyong kadakilan, O Diyos. Hallelujah. Ang sabi ng ating inawit, mga kapatid, and for thy pleasure, dahil ang Diyos ay nalugod. Hallelujah. Salamat, may nalugod na Diyos para sa atin. Salamat, may nahabag na Diyos para sa atin. Salamat, may nagpatawad na Diyos para sa atin. Karapat-dapat ka, Panginoon. Karapat-dapat ka. Sa kaitaas-taasan, O Diyos. Pinupuri ka namin at pinapasalamatan sa umagang ito. Salamat, O Diyos, muli, dahil Ikaw ay tunay buhay sa aming kalagitnaan. Hindi dahil kami ay nagkakaingay lamang sa umagang ito. It's not about the shouting and the noise, hallelujah. It's about the hearts of your people na nagpapakumbaba sa iyong harapan sa mga panahon na ito, O Diyos. Dahil wala kami magagawa sa aming sarili, hallelujah. Ang Diyos ay may magagawa para sa amin, hallelujah. His mercy endures forever, hallelujah. Kung aming ibababa ang aming sarili sa iyong harapan, ay meron kang magagawang dakilang bagay, O Diyos. See what the Lord has done. Oh, anong kaibuti na nang ginawa ng Diyos sa mga araw na ito. Hallelujah. Na ang Kanyang iglesia ay Kanyang ibinabango malakas sa mga araw. Kapatid, hindi ka mahina. Ikaw ay malakas na anak ng Diyos. Hallelujah. Oh, glory to Jesus. Ang sabi ng ating inawit kanina, Satan is trying to defeat us. Hallelujah. Pero wala na siyang magagawa dahil ang Panginoon ay nagtagumpay. At kung siya ay nagtagumpay, ikaw rin ay magtatagumpay. Hallelujah. And that's why, O God, Ikaw ay aming sinasamba, Ikaw ay aming pinupuri, Ikaw ay aming niluluhuran ng aming mga tuhod, O Diyos. Sambahin ka sa kalagitnaan ng iyong kapisanan sa umagang ito. Salamat sa araw na ito, O Diyos. Salamat po sa mga awit. Salamat sa mga encouragement ng iyong salita. Salamat sa mga buhay na mga gawa mo sa aming kalagitnaan. Ang mga testimonies, O Diyos, hindi ito ginawa ng tao, ito'y gawa mo, Panginoon. Dapat namin kilalanin ang supernatural na Diyos ay kasama namin sa uling mga araw na ito. And is doing a supernatural thing sa buhay namin. Hallelujah! Mga bagay na kamangha-mangha, mga bagay na hindi namin inaakalang mangyayari, pero pinangyayari mo, hallelujah. Dahil ang sabi mo, ang iyong salita ay hindi babalik sa iyo ng walang kabuluhan. Nang hindi nangyari, Panginoon, sa iyong kinalugdan na pinagdalahan nito. Kaya sa araw na ito, tanggapin mo ang aming papuri at pasalamat, O Diyos. Totoo ang awit, you're worthy of all the praise. Hallelujah. Sa iyo ay may balikan lahat ng kaluwalhatian at kapurihan. Panginoon, sa umagang ito, humingi pa kami ng pabor, lingap. Patuloy mo kami palakasin ng iyong salita, O Diyos. Patuloy mo kaming pakalinisin, dalisayin sa aming pananampalataya. Ang aming mga puso at kaluluwa ay makatayo sa iyong harapan sa umagang ito na walang pag-aalinlangan, O Diyos. Na mayroon kang magagawa, malaki, maliit na bagay.
ay meron kang magagawa sa aming mga pangangailangan. Lord, ang mga broken-hearted ay ayusin mo sa araw na ito, O Diyos. Ang mga kahinaan pa sa laman ay iyong bigyan ng kalakasan, O Diyos. Katulad ng sabi ng lingkod Apostol Pablo, when I am weak, yet I am strong. Hallelujah. Dahil sa Kanya nagpapalakas sa akin. Hallelujah. Dahil sa Kanya nagpapalakas sa bawat isa sa umagang ito. Dahil sa Kanya na hindi nagkulang ng Kanyang salita sa umagang ito. Siya ay karapat-dapat, hallelujah, na maghando na handugan ng kapurihan. May saulihan ang lahat ng kalwalatian, O Diyos. Salamat, Panginoon, sa iyong kabanalan. Tinataas ka namin, niluluwalhati ka namin sa umagang ito. Pagpalain ang bawat isa, pagpalain ang iyong mga salita, aking dalangin. Ang iyong malit na lingkod ay sa iyo lamang nagtitiwala, O Diyos. Maging malaya ka na kumilos sa aming kalagitnaan. Bayang ikaw siyang may taas, O Diyos. Sa iyong mga salita, mahayag ka, Panginoon. Buhay ang iyong iglesia dahil buhay ang iyong salita. Ang iyong iglesia ay nagtatagumpay dahil ikaw ay nagtagumpay at tapos nang nagtagumpay sa krus ng Kalbaryo, O Diyos, sa umagitan ng aming Panginoong Kristo Jesus. Panginoong Diyos, pagpalain mo ang aming mga puso. Ibaba mo pa kami sa harapan ng iyong mga salita. Turuan mo pa kami, dalisayin, linisin, ayusin, moldehin ayon sa larawan, sa wangis at larawan ng aming Panginoong Kristo Jesus. Katulad ng aming narinig na salita mo sa nakalipas na gawain, kami na mayroong pag-asa nito ay naglilinis sa aming sarili. Tulungan mo kami, Panginoon, na aming pangmalinis ang aming mga sarili. Hindi sa amin, kundi sa iyong salita na gumagawa sa aming mga puso at kaluluwa. Pagpalain mo ang bawat isa, O Diyos. Pagpalain mo ng kagalakan pa, katulad ng aming inawit kanina, we will rejoice, Lord, dahil nakita namin kung gaano ka gumawa sa huling mga araw na ito, O Diyos. At kung paano kami dinala mula sa panahon na kami ay walang-wala. Ngayon ay aming nakikita ang kasaganaan ng iyong biyaya, O Diyos, na gumagawa sa bawat isa. Hindi lang ito materially, O God, kundi maging sa mga makalangit na bagay na iyong pinagkakataon. Bless your word once again, Lord. Palain, Panginoon, ang iyong mga salita, aking dalangin. Palakasin mo kami, patuloy mo kami itayo sa mga araw na ito, Diyos. Bayaan sa iyo lamang, may balik ang lahat ng kalwalatian, kasama, Panginoon, ang patuloy namin paghingi ng tawad sa aming mga pagkukulang pa sa iyong salita, O Diyos. Patuloy mo kaming takpan pa, Panginoon, linisin, patuloy na itayong sakdal sa iyong harapan, dahil ang iyong salita ay sakdal at katotohanan, O Diyos. Pagpalain ka, sa iyo lamang namin maingat ay binabalik ang lahat. Bayang sa iyo ang kapurihan, kalwalatian, karangalan, sa matamis at dakilang pangalan ng Panginoong Kristo Jesus. And the church says, Amen and Amen. Ating palapakan ng Panginoon. Can we shout, praise the Lord? Praise be the name of the Lord. Hallelujah. Purihin siya. Luwalatiin siya sa ating kalagitnaan. Remain standing and we will read our text sa umagang ito, scriptures. So habang nag-prepare pa ang ating mga kabataan, again, let's read the book of Revelation, chapter 11. Then the seventh angel sounded, verse 15, and there were loud voices in heaven saying, the kingdoms of this world have become the kingdoms of our Lord and of his Christ, and he shall reign forever and ever. And the 24 elders who sat before God on their thrones fell on their faces and worshiped God, saying, we give you thanks, O Lord God Almighty, the one who is, and who was, and who is to come, because you have taken your great power and reign. The nations were angry, and your wrath has come. So atin muna puputulin sa part na yan, mga kapatid, at ang Diyos magpala
ng kanyang mga salita. Pagpalain ng bawat isa, you may be seated sa mga pagkakataon na ito. At bayaang muli ang Diyos ang magkaloob ng kanyang mga salita para sa araw na ito. Bati sa lahat ng isang magandang umaga sa pangalan natin, Panginoong Yesus. Sino pong masaya sa umagang ito, mga kapatid? Nagagalak sa presensya ng Diyos, sa kaniyang mga gawa at kabutihan na ating naririnig at patuloy na maririnig sa mga panahon na ito. Puri ng Panginoon, and He is worthy, katulad nating inawit, to be praised. At nawa ang mga munting tinig ay makaabot sa presensya ng Diyos, mga kapatid. Hindi natin kailangan, of course, minsan ay kailangan natin isigaw, ihiyaw. Subalit kung ang ating magagawa sa ngayon ay ito'y sabihin with all grace, with all our strength, gaano man ito kalakas, gaano man ito ang sukat. Para sa akin, ito ay nakaabot sa luklukan ng awa ng Diyos. And may the Lord please sa mga bagay na ito, ang Diyos nawa ang patuloy malugod sa pagsamba ng bawat isa. Sa magang ito, bago tayo pumunta sa ating paksa, ay nais ko lang puntahan nila mga bagay. So last Sunday ay na-cancel nga ang ating service. At dahil nga sa masamang panahon, salamat sa pag-iingat ng Panginoon sa bawat isa. Kahit naman hindi naman talaga din tayo na direct hit ng bagyo, pero tayo ay nahagip ng malalakas na hangin at buhos ng ulan. At salamat dahil kahit man sa mga kapatid natin na tinamaan ng bagyo sa Cebu, Negros, may mga kapatiran tayo riyan. Sila Salome at ilang mga kapatid dyan sa mga probinsya. Salamat sa pag-iingat ng Panginoon kahit man nung after ng earthquake. At halos sunod-sunod ang mga sakuna na ito ay hindi po gawa ng tao. Ito ay, sabi nila, nature. Of course, ito ay may Diyos na nagpapahintulot para dumaan ang lahat sa ganitong bagay. At ang lahat ay matutong magpasalamat sa Diyos. Ang lahat ay matuto pa rin magsauli ng kalwalatian in spite sa kabila ng mga bagay na nangyari. So, na-cancel din ang ilang mga supposed to be ay activity katulad sa gawain sana ng mga youths. So, ang ating LCM ay ating i-move this coming Sunday, November 23. 1 p.m. to 3 p.m. Lord willing. At di ko rin alam kung tutuloy din ni Brother Mike yung meeting this coming Sunday. Or kung hindi man, mamaya siguro after service ng hapon. So, ating i-prepare o maganda lang ang mga young people sa seminar na ito. Naniwala ko it may again, ito ay malaking bahagi, makatulong sa patuloy na ikalalago ng karunungan ng mga kabataan. Okay. So atin ding paghandaan ang pag-host natin ulit ng ministers meeting. Ipakuna ko na lang at mamaya ay atin na lang i-follow up sa mga announcement. So sa last Sunday ng November 30 ay ating i-host ulit ang ministers meeting sa ating local church at ating paghandaan. At katulad ng ating ginawa last time, 3 months ago I think, na kahit paano hindi man ganoon talaga kumbaga halos saklan din yung ating pangailangan sa ating church funds, ating church offering. Subalit, salamat dahil ang Diyos ang nag-provide at nag-supply para may serve natin ang anumang dapat may serve sa mga ministers sa araw na yon, sa nakalipas sa mga meeting dito.
kahit aking sinasuggest na simplihan lang, kahit man si Pastor Joy nagsasuggest din na, advice din na kahit isang simpleng dinner lang ay okay na yun. So, ganun pa man, kung ano yung ating gagalakan, ating gawin sa biyahe ng Panginoon. At last month, nung kami ay nandun sa meeting sa Angono, kala Pastor Jonathan, nung kami ay kakain na sa isang table kasama mga pastors, sabi niya, pasensya na kayo mga kamanggagawa, wala kaming chicken biryani. So, dahil yun ay natikman nila rin sa atin, sa ating church, sa nakalipas na, I think, thrice na meeting na siguro, simula noong February. So, sabi ko, sige, pagbalik natin doon sa church next month, next meeting, Lord willing, ay makapag-prepare kami ulit ng... So, tawagin natin itong ating signature menu. So, every hosting ay ating ipiprepare ang chicken biryani. Total, hindi naman buwan-buwan, di ba? Malayo naman agwat, 3 months bago nila ulit ma-miss ang menu. So, I think it's good sa biyahe ng Panginoon na mayroon silang babalik-balikan sa ating naihanda sa kanila by the grace of God. So, of course, higit pa riyan ang mga biyaya ng Diyos ng kaniyang pagtuturo, mga salita na aming patuloy na tinatanggap sa panahon ng mga meetings. Okay, so, last but not the least, ang oras ay napakabilis. So, 10:15 na. Pero gusto ko lang din balikan yung ating ginawa noon na kailan ba yun? September. Yung ating tawag niyan, nag-collect tayo ng mga used clothes. So, nung sila, Pastor Abraham, Salome ay umuwi, last September ay limitado lang yung nadala nila, parang dalawang luggage lang, dahil nga marami ang nag-response. So, last Sunday, dahil wala tayong gawain, dahil gusto ko rin i-check ang church building natin kung maayos habang bubuhos ang malakas na ulan. At so far ay kahit paano ay hindi na rin malakas ang tulo dun sa bandang likod. I'm not sure. Tinanong ko si Brother Erwin ay parang wala na ba Erwin? Wala na bang tumulo? After nung bagyo? Wala na. So, hoping na matapos na yon. At kung meron pa mang konti ay mabalikan nila Brother Arturo. So, nung time na rin na yun, aking chinek din yung inyong mga naibigay na mga damit dyan na ating nilagay muna sa mezzanine. At kasama aking may bahay, chinek namin upang maipadala ulit, Lord willing, this December, ang ilang mga damit. So, humingi lang ako ng paumanin dahil hindi lahat yan ay mapapadala. Kung maaalala niyo, ang ating announcement ay mga used clothes na at least, so gusto kong bigyan ng pansin yun, at least, komportable pa rin suotin or presentable pa rin. So, hindi naman tayo pinipressure o pinipilit sa bagay na yun. Kung ano lang yung kaya natin ibigay, as long as, yun nga, comfortable pa rin. So, kung wala naman, it's alright. Ngayon pa man, dahil nga sa inyong kagalakan, mga kapatid, at hindi naman natin dinidisregard. Salamat sa mga nagpadala. Pero pinili lang namin nung Sunday kung ano talaga yung pwede pang maisuot at magamit ng mga kapatiran doon sa Cebu. At kung pag-usapan naman siguro yung pambahay, I think hindi sila kinakapos ng pambahay. Dahil yung pan-charge nga nila ay halos pangbahay din lang ang kailangan ginagamit dahil sa kulangan sa mga pangailangan. So, ang mga naiwan dyan ay masabi ko na tawag niyan, sana hindi na natin pinadala kung atin naman nakita na hindi na rin manusuot. Dahil nga kung ito ay pambahay na lang. Naalala ko merong nagpadala rin ng merong pang big photo sa harap eh. May picture, hindi ko alam kung kayo na yun. So, siguro next time check din natin. Yun nga, ulitin ko, at least ay magamit nila for service. Ang isang reason din, dahil hindi rin talaga mura magpadala. So, nagtanong ako sa LBC, ang 20 kilos ay nasa more than 2,000 din mahigit. So, hindi rin po ganun kamura din ang magpadala. So, kaya as much as possible ay yung mga maayos lang talaga, na ready to wear na at maayos, na may suot, presentable, ang aming pinili nung Sunday. So, kung meron kayong tawag niyan, sobra na naibigay, na gusto ipadala, ay check nyo na lang sa taas.
dahil hindi na po namin mapapadala yon. So, inyo na lamang pong i-check at inyong iuwi sa inyong mga tahanan. So, again, kung meron pa man, meron pa rin nadadama kayo, yun yung ating nire-request. So, hanggat maaari ay maayos. Kung pwede nga lang, bawasan ninyo yung inyong sinusuot. Isa sa mga sinusuot ninyo na, kumbaga, sa mga damit natin na rotation. Katulad ng ginagawa ko rin, rotation yung damit. So, kung kaya nating i-sacrifice yung ganung bagay. Okay, so I hope ito ay malinaw, clear sa ating lahat. Anyway, lahat man ito ay sa biyaya lamang ng Panginoon. At again, hindi natin dinidisregard ang ating kagalakan. So atin lamang nilimitahan dahil hindi rin talaga madali ang magpadala roon. Okay, so yan ay aking nabanggit na last night kay Pastor Abraham, and sabi niya sila ay masaya pa rin na tatanggap ng inyong mga ipapadala doon. So ating sama sa prayer yan at ang Diyos ang magkaloob ng pangangailangan. Okay, so sa ating paksa sa umagang ito, pwede natin palapakan muna ang Panginoon mga kapatid. Praise the Lord. At kainam ng mga handog awit, dalahin ko na ang mga awit na ito ang nagdadala sa atin sa mas malalim na karanasan pa ng pagsamba sa Diyos. Dahil ito talaga ang pagkatawag. Ito yung sabi ni Pablo, ito yung kalooban ng Diyos na tayo ay magpasalamat sa Kanya sa lahat ng bagay. Diba? Ito yung kalooban ng Diyos na tayo ay sumamba sa Kanya, mag-alay, magandog ng mga papuri. Kaya huwag natin hayaan na tayo ay pagkulangin sa bagay na yan. Dahil bahagi yan ng ating pag-uusapan this morning. Ating paksa ay hindi ko na idinugtong sa ating pinapaksa na ilang series na rin, pero ito ay ibinukod ko na yung kanyang title, The Seventh Trumpet. At ang ating subtitle doon sa verse 16, because you have taken your great power and have begun to reign. So yan yung ating subtitle. You have taken your great power and have begun to reign. Sa ilalim ng seventh trumpet. So paki-plus na lang sa ating screen ang ating title. So sa ating paksa, sa Tagalog, ang ibig sabihin niyan ay nakuha mo na ang iyong dakilang kapangyarihan at nagsimulang maghari. Bago natin lubusang puntahan ang 7 vials, ay gusto ko munang tingnan natin sa umagang ito ang bahagi na ito ng sabihin ng mga tinig sa langit. Dahil doon sa ating text na binasa, loud voices were heard. May narinig ng mga malakas na tinig sa langit. At if you believed, ito ay lahat ng creation ng Diyos sa langit, lahat ng mga anghel na nasa langit, lahat ng mga ang 24 elders, kasama ang 4 living creatures. At kung kayo rin ay sumasampalataya, kasama ang lahat ng tinubos. Mamaya atin titingnan yung part na yun, mga kapatid. Nagkaroon ng pag-aingay sa langit at isinigaw nila that these kingdoms of this world, the kingdoms of this world have become the kingdoms of our Lord and of His Christ, and He shall reign forever and ever. Dito sa mga talata natin binasa natin last 2 Sundays ago, ay makita niyo ilang mga keywords like worship and thanksgiving sa verse 16 and verse 17. Great power, verse 17, reign, sa verse 17, verse 18, wrath of God, so yung ating tinalakay partially 2 Sundays ago. And there is a reward sa verse 18. So isang maganda rin tingnan sa umagang ito, mga kapatid, na nang isigaw sa kalangitan, ipahayag sa kalangitan na ang kaharian na ito ng sanlibutan now is
ay naging kaharian ni Kristo. Kalakip sa mga bagay na yun, ng pagpapahayag na narinig sa kalangitan ay ang salita na nakuha mo na ang iyong dakilang kapangyarihan. You have taken your great power and reign. At kasama dyan mga kapatid, ay mapapansin natin ang ginawang pagsamba. Ang buong kalangitan ay napuno ng worship, ng thanksgiving. Isang napagandang bagay na mangyayari sa panahon na yan. There will be worship in heaven. There will be praise, thanksgiving, katulad ng ating ginagawa sa ating panahon. Hindi dapat tayo maubusan ng pasalamat sa Diyos. Amen po ba, mga kapatid? Habang kanina, while we are worshiping and giving praise and thanksgiving sa Diyos, katulad ng aking na-encourage sa nakalipas na mga panahon, tayo ng mga nakatayo rito sa harap is a leader in worship. Kaya hindi ko titigilang encourage sa ating mga musician, you must be a leader of worship. Huwag tayong mga tuod lang sa harapan. Ipakita natin yung worship sa Diyos while we are ginagampanan ang ating bahagi. We are a leader sa church para dalhin ang iglesia sa mas mataas na kalagayan ng pagsamba. Damin din natin. Huwag natin ipadama lang sa kanila yung tugtog, yung sound, yung music, yung mensahe. Damin din natin. Pakita natin na ang Diyos ay buhay sa atin, hindi lang sa inyo. Ang Diyos ay buhay dito sa stage. At mula dito dadaloy ang kanyang masaganang presensya while the church is in worship. Dahil mamaya tingnan natin mga kapatid, ang kalangitan ay pinupuno ng pagsamba sa Diyos. Because God reigns. Ang Diyos ay naghahari kailanman. There will be worship and thanksgiving in heaven. Sino sa inyo nakakalala ng awit na paborito nito ng ating Pastor Franco nung siya nabubuhay pa? Ano yung title nun? There's like, ano yun? It's like heaven to me. Ano yung word sa song na yun? To me, praise God. Yes, this is like heaven to me. Kapag tayo ay sumasamba sa Diyos, it is like a heaven. Because in the first place, ang mga pagpupuri ay nandun sa kalangitan at pumapanaog ang anointing, ang tawag niyan, yung influence, inspiration, mula sa luklukan ng awa ng Diyos. Ang buong kalangitan na napupuno ng thanksgiving, ng worship, ng pagkilala sa Diyos, ay nagre-reflect sa mga mananampalataya. At sa panahon na tayo ay sumasamba sa Diyos, it feels like this is heaven for us. Sino sa inyo nakaranas niyan, mga kapatid? The presence of the Lord is here. At ang pulpit ay nagre-represent ng kanyang throne. Tawag niyan, pinapakilala yung langit, yung throne of mercy. Inare-represent sa lupa by His Word, by this, sabihin natin, isang simpleng pulpit sa harapan ng Diyos. Ay pumapanaog ang kanyang sweet spirit sa iglesia. Kaya sabi ng Scripture, the Lord inhabits the praise. Kapag tayo ay nagsasamba, nagpupuri, huwag lang natin tulugan ang gawain ng Panginoon. Huwag lang natin hayaan na tayo ay parang wala tayong kibo sa ating upuan, parang wala tayong kagalakan, parang wala tayong lakas para ibigay sa Diyos.
Inawit natin kanina, the Lord, He deserves all the praise and worship. Kung maaari lang ay ating ibuhos ang lahat ng lakas para sa Kaniyang kabutihan. So, bakit mayroong pagpupuri at pagsamba at pasalamat sa throne of God sa harapan na yan ng Diyos nang hipan ang ika-7 trompeta? Nagkaroon ng pagsamba na ito yung usual na nangyayari before the throne of God. Kapag may mga bagay na nangyayari sa langit or mga bagay na nangyayari sa lupa, pagpapakilala na may Diyos na sovereign at makapangyarihan na Diyos na nag-e-express. At kapag ito'y nakikita ng mga creature in heaven, wala silang magawa kundi lumuhod at magpatira pa at sumamba sa Diyos. Balikan natin ang Revelation chapter 4 sa ilang mga talata to give foundation. Dahil gusto lang muna mag-focus doon sa you have taken your great power bago natin puntahan ang 7 vials. Sa Revelation chapter 4 verse 10, the 24 elders fall down before Him who sits on the throne and worship Him who lives forever and ever. Sino ang kanilang sinasamba? Siya na nandun kahapon, siya yung ngayon, at siya na darating. We can also read sa Revelation chapter 1 verse 8, nang kausap ng Panginoon si John, ang sabi diyan, I am the Alpha and the Omega, the beginning and the end, says the Lord, who is and who was and who is to come, the Almighty. Itong siya na kahapon, siya na ngayon, at siya na darating ay makapangyarihan na Diyos at siya ang sinasamba sa langit. The 24 elders fall down before Him who sits on the throne and worship Him, who lives forever and ever, and cast their crowns before the throne, saying, You are worthy, O Lord, to receive glory and honor and power. Katulad ng ginagawa din natin sa umagang ito, at ibinibigay sa Diyos because He is worthy to receive. Bakit sila sumamba? Because you created all things, and by your will, they exist and were created. Dinawit natin kanina, mga kapatid. Lahat ng bagay na nag-exist because there is a God. Merong Almighty God. May Diyos na makapangyarihan sa lahat, na nahayag at nagpakilala sa magitan ng Panginoong Kristo Jesus ay nahayag ang kapangyarihan at kadakilaan ng Diyos na lumalang ng lahat ng bagay. Revelation chapter 5 verse 14, again, itong 4 living creatures, sabi diyan, then the 4 living creatures said, Amen, and the 24 elders fell down and worship Him who lives forever and ever. Revelation 5 verse 14. Bakit sumamba ang 24 elders sa Diyos? Because nang makita nila ang lands of God na kinuha at kaniyang sinira ang 7 seals. Dahil nga si John ay umiyak at ang isa sa mga 4 living creatures ay nagsabi, or one of the elders ay nagsabi, huwag kang umiyak dyan dahil mayroong isang worthy to open the book. At sapat yun para ang buong kalangitan ay puspusin, punuin ng pagsamba, punuin ng kalwalhatian ng Diyos na nagbukas o pinakita kay John na ang aklat ng katubusan ay tapos nang nabuksan. Pinakita na kay John ang mga great things na gagawin ng Diyos. Again, sa Revelation chapter 7, verse 11 and 12, muli ang kalangitan ay napuno ng
pagsamba sa Diyos. Verse 11, all the angels stood around the throne, and the elders and the four living creatures, and fell on their faces before the throne and worshiped God. Muli, mayroong pagsamba, mayroong pinakita na pasalamat at puri sa Diyos, saying, Amen, blessing and glory and wisdom, thanksgiving and honor and power and might be to our God forever and ever. Amen. Ibig sabihin, ang buong kalangitan ay napupuno lagi ng pagsamba ng Diyos sa Diyos. Walang tigil na pagbabalik because He's worthy of all things. Nawa ay maging ganun sa ating mga puso ngayon. Nawa bago pa matapos ang buong araw ng gawain na ito, ang ating puso't mga kaluluwa ay magsauli ng higit pa na biyaya sa Diyos. He's worthy to receive. Hallelujah. Ang Diyos ay karapat-dapat tumanggap sa lahat ng bagay. Dahil sa kanyang mga gawa sa buhay natin, hindi kayang tumbasan ng mga bagay sa lupa, mga kapatid. Sabi ni Pablo, na hindi kayang walang katumbas yung ating mga pag-isikap, yung ating mga paglilingkod sa Diyos, sa sukat ng biyaya na mayroon tayo, ay ginagawa natin lahat ng mga bagay to please the Lord, to serve the Lord with all our hearts. Ay hindi kayang tumbasan ng mga bagay sa lupa, sa kalwalhatian na nag-aantay para sa bawat isa na mayroong pangako nito at iniingatan ang kanyang salita. At kung tayo ay mayroong gantong pag-asa, ating ayusin ang ating sarili, sisikapin nating dalisayin ang ating mga puso sa pagharap sa Diyos. Dahil hindi biro ang biyaya ng Diyos na gumawa sa ating panahon. Hindi biro ang nakikita ng mga creatures in heaven. Why there is worship? Why there is praise? Why this creature give thanks to the Lord? There is something great na ginawa ang Diyos. At ginagawa ang Diyos sa harapan ng mga tao. Kaya dito, sa mga talata na binasa natin, ang sabi diyan, all the angels stood. Lahat ng mga anghel, they fell on their faces before the throne and worship God. Yung 24 elders, kasama yung 4 living creatures, lahat, anumang mayroong buhay doon sa langit, ay pinapakita riyan, they worship the Almighty God who is, who was, and who is to come sa mga panahon na darating, who will execute judgment sa lupa. Sila ay nagbibigay ng pagsamba sa Diyos. Pero hindi natin hihintayin ang mga araw na yun. Ngayon is worthy, mga kapatid. Ngayon, siya ay karapat-dapat sa iyong papuri, sa iyong pasalamat, sa iyong palakpak. Kaya nga sabi ng inaat natin kayo, di ba? Huwag natin hayaan yung mga puno, mga halaman na pumalakpak sa Diyos. Kayo ang buhay ng mga anak ng Diyos. Sa mga may hininga, may buhay, sila ay sasamba sa Diyos. All things that had breath will praise and worship the Lord. Kaya itong mga anghel ay hindi sila napigilan when they saw great things unfolding sa kalangitan. Mga bagay nakita nila. Dahil sa panahon na ito, doon sa Revelation 7 verse 11 to 12, nakita naman nila dito yung great multitude na namatay sa great tribulation. Pero sila ay bahagi sa mga plano ng Diyos at sila ay binigyang muli ng buhay and to receive a rewards sa kanilang panampalataya, sa kanilang pinakita na pagsampalataya sa salita ng Diyos. And that's why ang mga anghel sa langit, ang lahat ng mayroong buhay doon sa kalangitan, they fell and worship the Lord. Gayunpaman, mga kapatid, may kakaibang bagay na nangyari when the 7th trumpet was sounded. Mayroong malaking dahilan kung bakit sila sumamba.
at nagpasalamat sa Diyos. Sa umagang ito, mayroon din tayong malaking dahilan kung bakit tayo naparito para magpasalamat sa Diyos. Sino mayroong daladala kasama ko na maghahandog ng pasalamat sa Panginoon sa umagang ito? Meron kayong malaking dahilan. Merong ginagawa ang Diyos sa buhay ninyo. Pinapatunayan ng Diyos that He is still a God that provides all things sa ating mga pangailangan. Hindi siya nagbago sa kanyang pangako, sa kanyang salita. He is still a healer sa ating mga karamdaman. At ang sabi ni David, huwag niyong kalimutan ang mga benefit ng Diyos. At kung tayo tumanggap ng mga benepisyo ng salita ng Diyos, then we must worship the Lord. Kahit man tayo lumuluha, worship the Lord. Kahit mahina ka ngayon, may karamdaman, just worship the Lord. Hallelujah! Meron tayong panampalataya na ang Diyos ay nakikinig sa ating mga tinig. May Diyos, may mata ang Diyos na nakakita ng ating mga pangailangan. Just worship the Lord and God will do His part sa kanyang salita. Para anuman ang ating mga pangailangan, ay magkaroon tayo ng malaking reason. Dahil sa panahon na yan, there must be a reason why those angels and 24 elders, they worship the Lord. At kanilang pinapahayag ang isang napakainam na proclamation. Itong buong sanlibutan that was once in dominion, sinakop ng kapangyarihan ng Diablo for about 6,000 years sa nakalipas na panahon. And until today, yan ang karanasan ng mga tao. Wala silang lakas para labanan ang gawa ng Diablo, pero hindi sa mga pinahiran. Hindi sa iyo na pinahiran ng Espiritu ng Diyos. Because His Spirit is, ito ay ating sandata, ito ay ating kalakasan. Sabi ni Peter, ito ay kapangyarihan ng mga anak ng Diyos. When the Spirit comes to you, you will receive power na mula sa Diyos. Hallelujah. So nagkaroon ng, again, ang pagsamba sa kalangitan, pasalamat. Because they saw, nakikita nila ang gawa ng Diyos, hindi lang sa nakalipas na mahabang panahon. Pinakita ng Scripture, kundi maging sa mga panahon na iyon, when the seventh trumpet was sounded. Could you imagine all creature in heaven, all the angels, all the 24 elders, the 4 living creatures before the throne, ay nag-alay ng ganoong papuri at pagsamba because they saw kung gaano kadakila ang Diyos. Hallelujah, na kanilang pinaglilingkuran 24 hours a day, day and night, sabi ng Scripture. Wala silang walang tigil sa pagsamba sa Diyos. Because when you see that there is God who works sa buhay mo, tingnan ko lang kung hindi ka magpuri sa Diyos. Sino ang nakakita sa mga gawa ng Diyos sa buhay nila? Sino ang mga pinagaling sa karamdaman sa mga panahon na ito? Sino ang mga tinugon ng Diyos? Akala mga dalangin, akala mga hibig at daing, may Diyos pala na dumirinig at gumagawa para sa inyo. And when you see the works of God, hallelujah, hindi ka dapat matapos sa papuri at pagsamba sa Diyos. When you see something, the angels saw na mayroong bagay na mangyari sa panahon na yun. Katulad na ating mabasa sa Luke chapter 15. Ating basahin, sabi diyan, verse 10. Sabi ni Jesus, I say unto you, there is joy in the presence of the angels of God over one sinner that repented. Sino mag-i-amen, mga kapatid? Sa isang kaluluwa nagsisi, libu-libong anghel ang nagagalak sa kalangitan. Hallelujah! Pero gusto kong sabihin sa inyo, hallelujah, ang nakita ng mga anghel sa panahon na yun, why they gave worship and thanksgiving and praise sa Diyos na makapangyarihan sa lahat dahil mayroon silang nakikitang bagay. At yun ay ang pagkuha ng Diyos, pagkuha ni Kristo ng kapangyarihan sa lahat ng creation.
ang pagtayo, ang pagbangon ng kapangyarihan ng Diyos. Sa panahon na yun, when the seventh trumpet was sounded. At isa rin niyang bagay, mga kapatid, na ating tinitingnan, bakit mayroong pagupuri at pagsamba na ginagawa ang mga anak ng Diyos? Because we saw. Hindi lang natin nakita, naranasan pa natin. Ang sabi ng Scripture, ang bisig ng Diyos kailanman hindi umigsi. Ibig sabihin, lagi kang inaabot ng Diyos sa iyong mga dalangin. Laging may Diyos na umaabot sa iyong pangangailangan. Lagi may gumagawa ang Diyos ng mga supernatural na mga bagay, hindi kayang ipaliwanag ng salita ng tao. And that's why, nagbibigay tayo ng pagsamba sa Diyos. Ibinabalik natin ang pinakamainam. At yan ang ating ginagawa sa mga panahon na ito. Sa panahon na tayo ay mayroong mga pagkakatipon. Lagi natin sinasabi minsan o naririnig na ang Diyos ay magpuno ng kanyang presensya. Sa apat na sulok ng gusali na ito ay punuin ang Diyos ng presensya, ng kalakasan while we are giving Him praise. Habang tayo ay nag-aalay sa Diyos, pinaparanas niya sa atin ang hindi birong lakas ng presensya sa ating mga puso at kaluluwa, mga kapatid. So why there is praise? Because God is moving. May ginagawa ang Diyos at mayroong gagawin ang makapangyarihang Diyos. Kung ating babalikan sandali ang karanasan ni David, punta natin sandali itong 2 Samuel. Dahil dito ang sabi niya, it is God, 2 Samuel chapter 22, verse 23. It is God who arms me with strength and keeps my way secure. Excuse me. Napahayag ni David na ang Diyos ang kanyang kalakasan. God is my arms, my strength, and keeps my ways secure. 2 Samuel 22 verse 23. At ito ang pagpapahayag na ginagawa ni David, ang kanyang pagkakilala sa Diyos, ang kanyang recognition na ginagawa sa Diyos ay nagpapatuloy. Ang pagsamba na kanyang ginagawa ay nagpapatuloy. Anumang araw ng buhay na meron siya, lumilipas sa kanyang buhay, ang kanya nakikita ay ang kabutihan ng Diyos. Kaya nga sabi niya, surely goodness and mercy will follow me all the days of my life. Ang recognition sa Diyos, it is a continuing. Ito ay patuloy na dapat nakikita sa mga banal. Like David, walang araw na hindi siya nagpupuri sa Diyos. Kahit man siya ay down na, siya ay nag-aalay pa rin ng pasalamat sa Diyos. Kahit siya ay lugmok, sabi nga doon sa isang awit, kahit pa yung mga kaaway ipumapalibot sa kanya. Anong sabi doon sa Psalms 23? Ang Diyos ay naglalagay pa rin ng kanyang pangailangan sa harap ng mga kaaway. Hindi natatapos ang pagkilos, ang paggawa ng Diyos. Kaya kapag mayroong ginagawa ang Diyos sa buhay mo, huwag mo hayaan na hindi ka magpasalamat sa Diyos. Huwag niyo hayaan na hindi kayo magsauli. And today, this the day that the Lord hath made para sa atin. Ang sabi natin kayo na, we will rejoice. Look, tingnan niyo kung ano nang ginawa ng Diyos. Tingnan niyo sa umaga ito, ano nang ginawa ng Diyos sa buhay ninyo ngayon. Sa nakalipas na mahabang panahon na kayo ay naglilingkod sa Kanya. Ano na ang development ng pananampalataya? Ano na, gaano na lumago ang inyong pagkakilala sa Diyos na tumawag sa inyo? Paano nyo naranasan ang malayang pagkilos ng Espiritu ng Diyos? Katulad ni David, ang kanyang pag-acknowledge sa Diyos, ang kanyang pag-acknowledge sa kapangyarihan ng Diyos for His protection.
At alam natin, walang ibang magpoprotect ng buhay natin maliban sa biyaya lamang ng Diyos, mga kapatid. Sa araw-araw natin paglakad paroon parito, salamat, sabi ng awit, hindi tayo maaalarma dahil ang Diyos ay kasama natin. There is no alarm. Walang mga emergency sa mga anak ng Diyos. Lagi ang Diyos ay mayroong biyaya para tayo ay akayin sa mga panahon na ito. So yan ang ginawa ni David. He recognized God's faithfulness. Consistent ang kanyang pagpapasalamat sa Diyos, ang kanyang gratitude. At madalas sa kanyang mga sulat ay kanyang ina-acknowledge ang kapangyarihan ng Diyos. Katulad ng kanyang karanasan when he faced the lion and yung oso. Because David has a faith na mula sa kanyang mga magulang ay natutunan niyang magtiwala lamang sa Diyos sa buong panahon. Kaya nga sabi ng salita, di ba, na inyo yung pagkatiwala sa Diyos sa lahat ng bagay in all the days of your lives. Trust in the Lord in all things, sabi ni Solomon. And David used to maghandog sa Diyos, mag-alay lagi ng pasalamat at ingatan ang bawat gawa ng Diyos, yung pagsisecure sa kanyang daan, yung kalakasan na binibigay ng Diyos, everything na siya, na mga bagay na kanyang tinanggap mula sa Diyos, David is always grateful para ibigay sa Diyos ang pagsamba na narapat para sa Diyos. At yun na nakikita ko na bahagi sa panahon when the seventh trumpet sounded, mayroong pagsamba at pasalamat sa kalangitan because the Lord is now taking His great power. Hindi ibig sabihin na walang kapangyarihan ang Diyos through Christ, but pinapakita dyan, this is the time. Kaya nga, di ba, one time, last Sunday ago binanggit ko, that there is a season or a time in every season under heaven. And this is the time that the Lord is now taking His great power. At ito'y nakita ng kalangitan sa panahon na yan. The Lord is now in full control of all things. At yun nakita ng mga creature in heaven. That's why they worship the Lord. Kanilang sinambaan Diyos. They fell down their faces. Sa mga panahon na ito ay pinapakita yung pagdating ng galit ng Diyos. At yun ang laman ng 7 vials na ating pupuntahan, Lord willing. Sumamba ang lahat ng creature because they saw that the Lord is now taking His great power. Ibig sabihin, gagawin na ng Diyos according to His word. At sa kasulatan ay maraming highlights about the wrath of God, about the day of the Lord na ating makikita. At bahagi rito yung pagkuha ng great power para ipakilala hindi lamang sa kalangitan kundi sa langit at sa lupa na merong nag-iisang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Balikan natin ating text mga kapatid, Revelation chapter 11. Ito lang gusto kong atinan sa part na ito mga kapatid. Para makita rin natin, minsan, why we must worship the Lord. Totoo yung inawit natin kanina. Kahit man tayo ay mayroong pagluha, sambahin mo lamang ang Diyos. Amen po ba? Kahit mayroong karamdaman, just continue worshiping, praising the Lord. Kapag mayroong mga bagay na parang kulang, huwag tumigil sa pagsamba sa Diyos. But when it comes sa pagsamba na ginawa ng buong langit sa panahon na ito, hindi dahil sa ang Diyos ay gumawa sa lahat ng bagay, kundi ang pinapakita, ang kapangyarihan ng Diyos ay dumarating na. Hallelujah! Kaya sabi niya, balikan natin sa ating text. The kingdoms of this world, so yan yung
pag-announce, yan yung pag-proclaim na ginawa ng mga anghel, ng 24 elders, ng 4 living creatures, at kasama na yung mga redeemed. Mamaya makikita natin mga kapatids. The kingdoms of this world have become the kingdoms, now remember, ng hipa ng 7th trumpet, ito'y nasa dulo na ng last 7 years. Katulad ng ating pinakita na illustration, kung mapaplas ulit sa pagkakataon na ito. Pagkatapos ng 7 years, pagkatapos ng last 3.5 years na Great Tribulation, sa dulo niyan ay hihipan ang 7th trumpet. At i-announce, ang nakita dyan, ni John, sabi dyan, narinig sa kalangitan, the kingdoms of this world have become the kingdoms of our Lord and of His Christ, and He shall reign forever and ever. So it speaks of the great day na mangyayari sa araw na yun, and I can say, mga kapatid, that there is no great day than the day of the Lord. Parang ito na siguro yung pinaka-highlight ng gagawin ng Diyos sa langit at sa lupa, preparing for the millennium, ay ipapakita ng Diyos once and for all, hallelujah, na ang kanyang kalakasan ay babangon at ipapahayag sa mga panahon na yan. Kaya nga sabi doon, you have taken now your great power. Hindi ibig sabihin na wala kapangyarihan sa Diyos. Ibig sabihin lang yan, mayroong gagawin ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa langit at sa ibabaw ng lupa, makikita ng lahat ng creation na ang Diyos na mapangyarihan mula noon hanggang sa panahon na yun ay hindi nagbago sa kanyang kalakasan. Ating basahin nilang mga talata, mga kapatid, para tingnan ang part na yan. Psalm 66 verse 7. Mga talata na ating titingnan para balikan lamang why mayroong ganong pinapakita ang aklat ng Revelation sa panahon ng 7th trumpet. Ang sabi sa Psalm 66 verse 7, He rules by His mighty power. Meron ba kayong pananampalataya that the Lord, that the God whom we serve, meron siyang kapangyarihan na nagro-rule kailanman? Ibig sabihin, walang magagawa ang diablo higit sa kapangyarihan ng Diyos. Hallelujah. Huwag niyo kalimutan, ang kapangyarihan ng diablo ay subject pa rin sa kapangyarihan ng Diyos. Kaya nga siya ay nagpapaalam pa, di ba, sa presensya ng Diyos sa panahon ni Job. Dahil wala siyang magagawa, liban ang Diyos ang magbigay ng permiso para saktan o gawan siya si Job ng bagay na hindi mabuti, ang Diyos ang nag-allow. Ibig sabihin, ang kapangyarihan ng diablo ay subject sa kapangyarihan ng Diyos. And also, Paul, sinulat niya sa Romans, na all authority sa langit sa lupa ay subject sa isang authority, at ang authority na yan ay ang authority ng Diyos. So, ibig sabihin, even Satan ay wala siyang magagawa because God rules by His might forever. Psalm 62, atras tayo. Psalm 62 verse 11. God, sabi dyan, has spoken. Once, twice, I have heard this. So, mayroong mga naririnig ang mga anak ng Diyos. At nawa, hindi lang natin narinig, nararanasan natin that the power belongs to God. Yun ang dahilan, mayroong pagsamba sa Diyos sa panahon na yun. Dahil minsan pa pinakita ng Diyos, ang kapangyarihan ay sa akin lamang. Hallelujah. God has spoken once, twice, I have heard. Hindi ko lang naririnig, Panginoon, nararanasan ko pa na ang kapangyarihan ay sa iyo lang. Look, Daniel chapter 2, verse 20. Sabi niya, may the name of God be blessed forever and ever. For wisdom and power belong to Him. That is why ang Diyos is all worthy of all praise. Dahil ang lahat ng karunungan, lakas, blessing, all power in heaven, all dominion belongs to God alone. At ang sabi ni Daniel, pagpalain ang Diyos magpakailanman.
May the name of God be blessed forever and ever. Yun ang dahilan, hindi matapos-tapos ang pagsamba sa kalangitan. Hallelujah. That is why even today, hindi matapos ang inyong pasalamat sa Diyos because God is, hallelujah, buhay sa mga anak ng Diyos. And He's working supernaturally. So, mga araw na ito, hindi kayang ipaliwanag ng salita, hindi kayang ipaliwanag ng ating mga bagay na nakikita, ang mga bagay na ginagawa na ng Diyos. Tingnan nyo kapag mayroong karamdaman na pinagaling ang Diyos sa ating kalagitnaan. Oh, we miss those days. Na mayroong mga karamdaman na hindi birong sakit, na on the spot ay pinagagaling ng kalakasan ng Diyos. Meron ba tayong ganyang pag-auhaw sa mga panahon na ito, mga kapatid? Mga karamdaman na tila mahirap pagilingin, pero kaya ng Diyos on the spot, hallelujah, dahil ginawa niya sa panahon ng ministry ng prophet sa ating panahon. On the spot, ang mga cancer, tumor, ay pinagaling ng kapangyarihan ng Diyos. All wisdom and power ay totoong karapat-dapat sa Diyos lamang ito may babalik. Yan ay meron ding pinakita din ni Jude, chapter 1. Si Jude ay nakita rin niya how the Lord in His authority ay pinakita kay Jude ang bagay din na ito. Sabi niya, verse 24, now to Him who is able to protect you from all stumbling. Hindi ba't kay buti ng Diyos, kaya niya tayong ingatan sa lahat ng mga gawa ng kaaway that cause us stumble? Salamat, may kamay lagi ang Diyos maaga para ingatan tayo sa lahat ng mga stumbling. Hallelujah. Nais ng kaaway agawin ng ating kagalakan because of mga material na mga pangailangan. Lagi tayong binubulungan, ayan, wala ka na. Wala kang ganito, wala kang ganyan. Kaya ang ginagawa natin, we try our best. But sometimes, nalalayo tayo sa kalooban ng Diyos. Nakalimutan natin na dapat lang na tayo ay mag-antay. Dahil ang Diyos kailanman hindi siya bulag para hindi makita ang iyong pangailangan. At ang Diyos ay may paraan to provide. Because His power, all power, belongs to Him alone. Ibig sabihin, may magagawa siya sa iyong pangangailangan, kapatid. The Lord is able to protect His people and to make you stand in the presence of His glory. Kailan yan? Sa panahon na tayo ay sa presensya, mapapasa kalwalatian na ng Diyos sa panahon na darating. Tayo ay makakatayo, sabi dyan, in the presence of His glory. Yung ating nilalakay last Wednesday, that this is our hope today. Kahit na mawala ng mga material na bagay, I have this hope waiting for my Savior, for my Redeemer who called me, hallelujah. At nagpalaya sa akin sa lahat ng uri ng gawa ng kaaway. Siya ang Diyos na karapat-dapat sambahin at pasalamatan. Ang sabi dyan, to make us stand before the presence of His glory, blameless with great joy. Sa panahon na darating, mga kapatid, ay mangyari ang part na yan. Of course, kahit man ngayon ay nangyayari yan. Sa biyaya ng Diyos ating naranasan. Verse 25, to the only God, our Savior, through Jesus Christ our Lord, be glory. So even Jude ay nakita niya na ang Panginoon ay karapat-dapat sa kalwalhatian. To the only God, our Savior, through Jesus Christ our Lord, be glory. Sa Diyos ay ating ibabalik ang kalwalhatian. Sa Kanya ang glory. Sa Kanya lamang ang majesty. Sa Kanya ang dominion sa lahat ng bagay. And authority before all time and now and forever. Sa Diyos ay ibabalik natin dahil siya lamang ang pinakamakapangyarihan sa lahat. Ang Diyos, nung sabi natin inaawit, nagsaplot ng laman. He is the great creator, pero naging tagapagligtas natin. Became our Savior. The great creator became our healer. Became our Redeemer.
Siya na lumikha ng lahat ng bagay. Hindi ba kaya niyang ibigay ang mga bagay na iyong pangangailangan? Ang sabi ni Pablo, kung ginawa na niya lahat ng mga bagay at nagawa niyang ibigay sa iyo ang kanyang bugtong na anak, paano pa ang mga bagay na ating mga pangangailangan? Walang imposible sa Diyos. Walang imposible sa Diyos na sa Kanya ang lahat ng dominion, sa Kanya ang kalwalatian. Sabi diyan, be glory, be majesty, dominion, and authority before all time and now and forever. Ibig sabihin, sakop ng buong kalakasan at kapangyarihan ng Diyos ang buong kapanahunan. Sa panahon na madayang ating mahulog ating mga magulang sa kasalanan, hindi ibig sabihin na wala ng kontrol ang Diyos. Mayroon pa rin kontrol ang Diyos sa lahat ng bagay at pinahintulot niyang mahulog ang tao para ma-express ng Diyos that He is a Redeemer God. Na siya ay Diyos, na mabiyaya na Diyos na nagpapatawad kapag ikaw ay nagkasala sa Kanya. As long as ibababa ang iyong sarili sa harapan ng Diyos and God will forgive you. Siya ang mayroong authority, siya ang mayroong dominion. Sa Kanya lamang ang lahat ng paghahari sa lupa at sa langit. And that's why, narinig sa kalangitan, ano sabi? Balikan natin. Verse 17, nakuha mo na ang iyong dakilang kapangyarihan at nagsimulang maghari. Nagsamba ang buong kalangitan. When we realize na ang buhay na ito na kinalugdan ng Diyos, kay sarap ng ating inaawit kanina, and for by pleasure, ginawa ng Diyos at ginagawa niya at gagawin niya ang biyaya para sa iyo. Hindi ba't kay sarap makita sa Diyos na ating pinaglilingkuran, ginawa niya lahat ng bagay because of His pleasure. Siya ay nalugod na gawin para express sa iyo that I am God that will forgive your sin. At ginagawa ko ito because I please to do it. Kapag ang Diyos ay nagbukas ng kalangitan with all the blessings we need sa panahon na ito, ito'y gagawin ng Diyos because God is pleased to do it. Kaya nga meron tayong sinasabi, madalas, I am worthy, O Lord. Hindi ako karapat-dapat para tanggapin, para iparanas sa akin ang mga bagay na ito. Pero tayo ay tumatayod bumabangon, sinasabi natin, ikaw ang Diyos na mabuti, nagpaging dapat para sa akin sa mga bagay na ito. Kung tayo lang ay titingnan ng Diyos sa ating mga kasalanan, pagkukulang. Kaya nga sabi one time ni David, huwag mo akong hatulan ng Diyos sa magitan ng iyong galit, kundi sa pamagitan ng iyong kabutihan, ng iyong katapatan. At yan ang ginagawa ng Diyos even in our days, sa ating panahon, sa ating mga buhay, bilang mananampalataya. Kaya kahit gaano tayo nagkukulang sa Diyos as we learn to express, natututo tayong magpakumbaba at i-admit ang ating mga pagkukulang sa Diyos. Ipinapakita lang ng Diyos ay mayaman sa habag at awa. Gusto kong sabihin sa inyo mga kapatid, for 6,000 years na ang tao ay nahulog sa kasalanan hanggang sa ating panahon, ang Diyos ay tinawag na long-suffering God. At sa buong panahon na yon, pinakita ng Diyos that He is a merciful God sa buhay ng tao. Sa panahon ni Solomon, ang sabi niya, ginawa ng Diyos lahat ng bagay para ang tao ay masanay, hallelujah, at matutong matakot sa Diyos. Kapag pala tayo ay nakaranas ng mga pagpapala, dahil ang ulan ay bumubuhos bot sa trigo at sa mga damo, ang mga blessing na ito, hindi lang mga damo ang nag-i-enjoy. Kahit mga trigo ay dapat mag-enjoy. Di ba? Sino sa inyo nag-i-enjoy sa mga blessing ng Panginoon? Mga anak ng Diyos. Hindi lang mga taga-silibutan dapat ang mag-enjoy. Bagamat sila nagpapasasa sa panahon na ito, at sila ang parang tila yumayaman, lumalago, sabi ni Han David, Solomon, huwag kang mainggit sa mga tao na lumalago sa kayamanan.
Diba? Dahil ang mahalaga sa atin ay ang salita ng Diyos, ang katuwiran ng Diyos. Ang mahalaga sa atin ay may Diyos na mayroong kontrol ng lahat ng bagay na hindi Kanya pababayaan sa lahat ng bagay. Because all dominions, glory, and strength, and might belongs to God na tumawag at humipo sa buhay mo. And that's why God is worthy of all the honor and praises. And that's what we are doing sa panahon na ito. Dalangin ko, I'm still praying sa bagay na yan. At patuloy namin kayong ini-encourage, mga kapatid. Ulitin ko yung aking mga pinaalala sa inyo. Huwag natin hayaang uuwi tayo sa ating mga tahanan, hindi man lamang tayo nakapagbigay papuri sa Diyos sa araw na ito. Hindi man lang natin naitaas ang ating mga kamay, hindi naman natin masambitla, ikaw o Diyos ay mabuti sa akin. Ikaw o Diyos ay dakila na Diyos sa akin. Hallelujah. Ikaw o Diyos ay makapangyarihan na Diyos sa akin. Hallelujah. At yan ay pinatunayan ng Diyos for all times. Hallelujah. And before times. Hallelujah. At sa panahon na dating, He will be a great God para sa bawat isa. Siya pa rin ang Diyos. At sabi natin binasa, the Almighty God who is and who is to come sa mga panahon na darating. At yun ang pinapakita ng Scripture sa ating text, mga kapatid. Why there is worship in heaven, why there is thanksgiving in heaven, pwede naman niyang gawin ng mga creature. Well, in fact, ginagawa nila yan day and night, sabi ng aklat ng Revelation. Walang patid na kanilang sinasamba ang Diyos na lumikha ng lahat ng bagay. Pero ulitin ko yung aking sinabi kanina, mayroong malaking dahilan why again, nagkaroon ng pagsamba sa kalangitan. At basahin natin ulit yung talata na yun. Because you have taken your great power and have begun to reign. Ibig sabihin, mga kapatid, itong day of the Lord or wrath of God na parang negative sa ating pandinig. Lalo na kapag tayo ay hindi mananampalataya. Katulad na aking sinabi sa inyo 2 Sundays ago, maaaring ito ay offensive sa mga tao na walang alam sa kalooban ng Diyos. Why? Why God will pour out His wrath sa panahon na yun? Dahil ang alam na marami, sinasabi nila, lahat tayo ay anak ng Diyos. At ang isa nakakatakot na pahayag ng Pope sa ating panahon. The other month yata yung nabasa ko, sabi niya, walang anak ang diablo, lahat ay anak ng Diyos. Lahat ay papasok sa kaharian ng Diyos. My goodness. Hindi yan ang nakita ko sa mga salita ng Diyos. Dahil sila na makapasok sa kaharian ng Diyos ay mga ipinanganak sa Espiritu ng Diyos. Ang mga tinatakan ng Espiritu ng Diyos ang makakapasok sa kaharian ng Diyos. Sealed until the day of redemption. At nabasa natin, napakarami ng mga tao, they disobey the truth, the gospel of Christ. Hallelujah! While Paul speaks, sabi niya, ginagawa ko lahat ng ito, ang lahat ng bagay by the grace of God, that the gospel might continue in you. Hindi, ibig sabihin, hindi matatapos ang kapangyarihan ng pagkilos ng salita sa buhay ng mga mananampalataya until the day of redemption. At yun yung ating hope sa ating tinalakay last Wednesday. That is our hope. Ang magpatuloy by the grace of God because of that calling. And once again, sa kalangitan na nakita, narinig ang pagsamba. Because itong day of the Lord, I hope sa atin dito ng mga believer, no? Ay hindi na tayo, ibig sabihin, lumagpas na tayo dun sa ganung kaisipan. Dahil kapag sinabi ng tao na, ang alam ko, ang Diyos ay Diyos ng pag-ibig. Ang Diyos ay mabait. So, ibig sabihin, limitado yung kaisipan ng tao. Hindi niya unawaan na ang Diyos din ay Diyos na nagsasaway. As many as I love, I rebuke and chasten. Pero higit doon, dahil mayroong mga disobedience, may mga sons of disobedience na binanggit si Pablo. That's why ang wrath of God, sabi niya, ay nahuhulog mula sa langit sa mga anak ng pagsuway. At binanggit ko sa inyo last Wednesday, ang mga nangyari sa ating panahon ng mga delubyo, earthquake, super typhoon sa ating panahon,
ay bahagi lamang yan ng patikim ng Diyos ng kanyang judgment. Napakabigat nga naman sa puso ng mga tao ang mawala ng tirahan, masira ang mga pananim, magulo ang maging trouble ang buhay, mawala ng mga ari-arian. Pero hanggat hindi na naunawa ng plano ng Diyos, sila ay magpapatuloy sa kawalan ng pag-asa. Hallelujah! At kapag dumating ang mga delubyo, ang mga puso ay, sabi ni Jesus, nasi shaken, failing for fear because of the things that they are waiting sa mga bagay na mangyayari. Kaya tingnan niyo, kakaantay-antay ng mga dabiguan. Wala nang iniisip ang mga tao, kundi paghandaan ang survival ng panahon na ito. But as for me and my house, sino kasama ko sa umaging to? Ano sabi ng Scripture? I have been redeemed. Meron ng katubusan na ginawa ang Diyos. Meron ng redemption, hallelujah. Meron ng preservation na ginagawa ang Diyos. We are preserved until that day that Jesus will be glorified before the saints. Hallelujah. At ito yung panahon na binabasa natin. The angels, 24 elders, the 4 living creatures fell down worshiping, thanksgiving to the Lord, and all the saints will glorify God. Why? Because kinuha na ng Diyos. Balikan natin. You have taken your great power. Kumbaga, dito magtatapos ang dominion ni Satan sa sanlibutan. Ang lahat ng kanyang pagkilo sa ibang lupa, binasa natin sa 2 Thessalonians, kung maalala ko, na mayroon pang pumipigil hanggang sa mahayag ang son of perdition, hanggang sa siya ay puksain ng kalwaltian ng Panginoon sa panahon na darating. So yun ang nangyari sa ating panahon. Hanggang sa ang diablo ay ipailalim totally ng Diyos in His power. So ulitin ko ang sinabi kanina, I hope na lumago na tayo, nalagpasan natin yung ganung kaisipan, na meron talagang tinatawag na Day of the Lord or the wrath of God that will happen. Ready ba yung illustration? Yung ating 2 Sundays ago. Na mangyayari right after the 3.5 years Great Tribulation. And all the creature in heaven will declare. So itong Day of the Lord, kung mahanap yung ating illustration, na mangyari is, tinawag ng Scripture na pag-exalt sa kapangyarihan ng Diyos. Bakit may pagsamba at papuri? Because dumating ang araw that the great power of the Lord will be exalted. Let's read Psalms 21 verse 13. Be exalted, O Lord, in your own strength. We will sing and praise your power. So mayroong panahon, kung kayo ay nag-notes, kung mayroong panahon, may tamang panahon, na ang great power of the Lord will be exalted. Nandiyan ba kayo mga kapatid? In your own strength, at kapag ito'y nangyari, we will sing and praise your power. Nang marinig sa langit ang loud voices that you have taken your great power. Isa pala yun sa reason why there is thanksgiving, there is worshiping, there is praising in the heaven before the throne of God. Because ang Scripture ay nagturo na sa panahon pala ni David ay itataas ang kanyang kalakasan. And we will sing and praise your power. Kaya nga sabi ko sa inyo kanina, kung tayo ay mayroong naririnig at hindi lang naririnig, nakikita at hindi lang nakikita, kundi nararanasan ang kapangyarihan ng kamay ng Diyos, isang dahilan na yan para magpuri ka sa Diyos. Kung nararanasan natin ang kapangyarihan ng kalayaan laban sa lahat ng lalang ng diablo, purihin ang Diyos. Hallelujah.
Kung meron kang karanasan na ang Diyos ay naghahawi ng iyong mga suliranin, ang Diyos ay gumagawa ng paraan ng pagtulong sa iyong pangailangan, purihin ang Diyos. Ang kanyang kalakasan will be exalted. Itong day of the Lord ay hindi lang basta pag-exercise ng Diyos ng wrath, according to the Scripture, kundi meron pa palang isang reason, ito ay pagtataas na gagawin ng lahat ng creation ng Diyos sa kanyang kagilagilalas na kapangyarihan. Oh my. So ano itong day of the Lord? Hindi lang pala ito wrath of God. Ang day of the Lord is the exaltation of the Lord's strength. Ang day of the Lord is the exaltation of the Lord's great power. Kaya nga pag mayroong ginagawa ang Diyos sa ating kalagitnaan, totoo na deserving ang Diyos sa ating mga pasalamat, paghandog ng pasalamat. Sa ating panahon, ano nang ginawa ng Diyos? Look what the Lord has done in this ministry. Hindi mauwi sa tao ang kalwalatian. Ang papuri pa rin ay sa Diyos. Look what the Lord has done sa inyong mga pamilya. Ito ay kabutihan ng Diyos na sumusunod sa inyo. Look what the Lord has done sa inyong mga anak. Nagkaapo na tayo, nagkaroon na tayo ng mga supling, lumaki na ang ating sambahayan. Look what the Lord has done. The Lord deserves all the praise. Pagyaman ng Diyos, ang dako ito ng pasalamat. Punuin tayo sa ating mga puso ng pagsamba sa Diyos. Hindi matapos-tapos na pagsamba sa Diyos. When we see the goodness of the Lord, nakita ng buong kalangitan na kinukuha na, gusto ng exercise ng Diyos, ang kanyang kapangyarihan din, ang buong kalangitan ay sumamba sa Diyos. Nabalikan natin ang ating binasa last time, 2 Thessalonians chapter 1. So yun yung kaisipan mga kapatid na gusto kong tingnan sa part na yan. Hindi lang to basta pag-exercise ng Panginoon ng kaniyang galit or revenge. Sa isang scripture, mababasa natin, the vengeance of the Lord. 2 Thessalonians chapter 1 verse 7, when the Lord Jesus shall be revealed from heaven, so sino ang mahayag? Ang Panginoong Yesus. Napakalino niya mga kapatid. Of course, ang Diyos na gumagawa sa magitan ng Panginoong Kristo Jesus shall be revealed from heaven with His mighty angels. The Lord shall be revealed from heaven with His mighty angels in flaming fire, taking vengeance on them that know not God and that obey not the gospel of the Lord Jesus Christ, who shall be punished with everlasting destruction from the presence of the Lord. So yan yung consequence ng mga disobedient na mga tao sa kalooban ng Diyos. And sabi diyan, and from the glory of His power. Ibig sabihin, haharap ang mga taong makasalanan sa kapangyarihan ng galit ng Diyos when He shall come to be glorified in His saints. Kaya tignan niyo yung eksena sa panahon na yan. Hindi lamang ang 24 elders, ang 4 living creatures ang sasamba sa Diyos. At sa isang bahagi na binasa natin kanina, in all the angels in heaven, kasama ang mga banal na tinawag throughout the ages, at even yung mga Old Testament saints, hallelujah, na nandun sa presence of God. Kaya hindi nakapagtaka narinig ang loud voices. Parang isang sabayang bigkas na marinig sa kalangitan with one words, proclaiming, hallelujah, you have taken your great power, O God. He will be glorified in His saints. And, ito mahalaga rin mga kapatid, to be admired in all them that believed in that day. So naka-open close parenthesis, yung salitang, because our testimony among you was believed. Kasama na sila ng mga sumampalataya
all that has breath, lahat ng makaka-witness that the Lord is taken His great power. I can imagine walang buhay ni isang buhay ang hindi magpapahayag ng pagsamba sa Diyos. Yung sinabi ni David na all things that have breath will praise the Lord. It will happen in that day. Nang hipan ang seventh trumpet, nag-reveal ng kalwalhatian ng Diyos in Christ. Nag-reveal ng kanyang dominion over all creation. Ito rin yung sinasabi ni Paul, that the nature is groaneth. Kailan pa mahayag ang mga anak ng Diyos? So may tamang panahon na mayroong panahon talaga na ipapahayag ng Diyos ang kanyang great power ay kanyang ipapakilala. At tingnan niyo, all the angels and all the saints, the Lord will glorify. Ang kanyang kalakasan ay i-exalt sa kalangitan. Ang kalakasan ng Diyos ay marirevealed. Ang kalakasan ng Diyos ay itataas. Ibig sabihin, all the scripture na binanggit, ang kalakasan na ito ng Diyos ay mangyari in that day, when the day of the Lord comes, or the wrath of God na kanyang ibubuhos sa ibabaw ng lupa. So anong pinapakita dyan sa ating text, mga kapatid? Ang kapangyarihan ng kalakasan ni Kristo ay kanyang ipapakilala. Nang sabihin dyan, you have taken your great power. Ipapakilala, i-revealed through 7 vials. Pumunta natin yan, Lord willing. I-express ang vengeance, binasa natin kanina. At lahat ng dominion ay ibabalik sa Diyos. So magitan ni Kristo. Lahat ng kapangyarihan, lahat ng kapamahalaan. Kaya sa araw na yun, walang kapangyarihan sa lupa na hindi isasakop sa kapangyarihan ng Diyos. At yun dahil ang binasa natin sa Revelation one time, kung maalala nyo, chapter 6 ba yun? Na kahit man yung mga mayayaman, kahit man yung mga hari sa lupa, ay dumalangin, takpan mo kami. Takpan kami ng mga bundok, dahil sino ang makakatayo kapag kinuha na ng Panginoon ang kanyang kapangyarihan. Diba? Sabi doon, kung mabasahin, babalikan natin yung sandali, balikan natin. Revelation chapter 6, binasa natin one time. Chapter 6, verse 15, and the kings of the earth, the great men, the rich men, the commanders, the mighty men, every slave and every free man, hid themselves in the caves and in the rocks of the mountains. So lahat ng mga taong ito, maging malakas, mapayarihan, ay hindi kayang humarap sa great power that will be revealed. At anong ginawa nila? Nagtago sila sa mga kuweba, sa mga bato. At anong sinabi nila? Say to the mountains and rocks, fall on us and hide us from the face of Him who sits on the throne and from the wrath of the Lamb. For the great day of His wrath has come. Kung ating ipaparaphrase, for the great day of His power, for the Lord has taken His great power, at sino ang makatatayo sa harapan ng Diyos? At yan ang mangyayari sa mga panahon na darating, mga kapatid. Alam ko, may meron tayo pananampalataya na hindi tayo makakabahagi sa bagay na yan. Sino sumasampalataya sa umagang ito? Hindi. Ulitin natin, ikaw natin ulitin sinabi ni Pablo, hindi tayo itinalaga sa galit ng Diyos. Nasaan ang papuri ng mga anak ng Diyos? Hallelujah! Hindi ako tinawag para mag-suffer sa panahon na yon. Hindi ako tinawag, hindi ako pinatay ng Diyos sa ipinagod ng Paul ito para lamang harapin ang galit ng Diyos. By the grace of God, meron ng katiyakan na nag-aantay. Hallelujah! Merong redemption of this vile body. Hallelujah! Ibabango ng Diyos ang iglesia na mahina at kanyang palalaksin by His great power. Well, para sa akin itong great power na makita sa panahon na yun
ay the same power na meron tayo sa ating panahon dahil hindi natin kayang maglingkod sa Diyos without this power of God. Ito ang kapangyarihan ng Espiritu ng Diyos sa ating panahon na sa magitan to tayo ay nakapagpatuloy sa uling mga araw. Now, balikan natin ang Psalm 57, mga kapatid. Another thing na makikita natin doon sa ating teksto. Psalm 57 verse 11, be exalted. Okay, balikan ko lang yung binasa natin kanina. Yung kanina sa Psalms 21 verse 13. Be exalted, O Lord, in your own strength. We will sing and praise your power. Pero dito sa Psalms 57, ay ganun din, be exalted, O God, verse 11, above the heavens, let your glory be above all the earth. So kailan ito mangyayari? Sa panahon ng day of the Lord. He will be above all the earth, all dominion. Ang exalted dyan sa Hebrew word is to be high, to rise, or to raise. And that's why sa panahon na yun, sa day of the Lord, ang kapangyarihan ng Panginoon ay babangon. His great power will be on high sa panahon na yun. Will arise on that day, will be raised on that day, at walang sino man ang makapipigil. Kaya, kung ating tingnan, mas maigi ang scripture, mga kapatid. Kaya nga sabi doon, sino ang makakatayo sa harapan ng presensya ng Diyos? Ang panahon na yun ay exaltation ng kapangyarihan. No one and walang bagay sa langit sa lupa na pipigil sa great power na pagpapahay na gagawin ng Diyos. Walang creature, walang bagay, kahit man sa silong sa ilan ng lupa, ang pwedeng pumigil. The Lord will be exalted. His great power will be on high. He will be above all dominion sa panahon na yun. Nung kung titignan pa ang Psalms 102, mga kapatid, sa ilang mga talata pa, para makita ang panahon na yan. Let's read Psalms 102. Basahin natin sa verse 13. Oras ay 11:30. So meron pa tayong gawain this afternoon. Psalms 102 verse 13, you will arise. So bagamat ito ay maaaring nag-focus sa Israel, sa panahon ang Diyos ay babangon, sa panahon ng pag-agaw ng nobya ni Kristo, babalik ang biyaya. Pero may isang bagay din na pinapakita riyan. You will arise and have mercy on Zion, for the time to favor her. Yes, the set time has come. For your servants take pleasure in her stones and show favor to her dust. So the nations shall fear the name of the Lord, and all the kings of the earth your glory. Bakit sa panahon na yun, ang maghahari ay si Kristo sa kalangitan when He shall be revealed. At sa kanyang kalwalhatian, sabi diyan, ang mga bansa ay matatakot sa Panginoon. Ang makita pa lang ang kanyang kalwalhatian ay maglalagay na ng fear in all nations. Gaano pa kaya kapag in-exercise na ng Diyos at ibuhos ang 7 vials? Ang revealing pala ng kanyang glory ay isa ng bagay na dadalhin ng mga tao to be feared. So that's something, mga kapatid. Gaano pa kaya yung pag-express, yung pag-execute ng judgment? Verse 16, for the Lord shall build up Zion, He shall appear in His glory. He shall regard the prayer of the destitute and shall not despise their prayer. This will be written for the generation to come, that a people yet to be created may praise the Lord. So lahat ng bagay na ito na mangyayari in the future ay magdadala sa Diyos ng kanyang glorification o pagsamba o pagbabalik ng pagluwalhati sa Diyos. So even the scriptures ay makikita natin ay nangusap ng pag-exalt sa kapangyarihan na darating na mahayag sa panahon na yun. Kaya wala tayong may reason out or may kakatwiran bakit mayroong tinatawag na wrath of God.
And I hope sa mga panahon na ito ay pinalagaw na tayo sa kaalaman at karunungan. Alam natin, there will come a time, at wala sabi sa inyo kanina, wala nang makapipigil when the Lord taken His great power. And the Lord will execute His judgment. Kapag Kanyang inutusan na ang 7 angels with the 7 vials, hindi na ito kayang pigilan ng mga tao sa lupa, ng mga bansa, ng mga hari, sino pa man ng mga tawag niyan, mga prouds, mga tao na mataas sa ibabaw ng lupa, wala na silang magagawa when the Lord execute and when He's taken His great power sa mga panahon na yan. Another thing, mga kapatid, sa aklat ni Isaiah, isang bagay pa na magandang tingnan about this subject. Isaiah 51 verse 9. Again, ang aking pinapakita sa inyo ay ang pagkuha ng Panginoon ng kapangyarihan. Panahon ng pag-execute, panahon ng paghahayag ng galit. At yan ay gagawin niya sa magitan ng kanyang dakilang kapangyarihan. Sa aklat na Isaiah ay binanggit din ang bagay na yan. Na isang araw ang kapangyarihan ng kamay ng Panginoon ay babangon. Isaiah 51 verse 9, Awake, awake, put on strength, O arm of the Lord. So it's a prophecy, pagtatakda o pagpapakita that there will come a time na babangon ang arm of God, ang strength of God. Awake, awake, put on strength, O arm of the Lord. Awake as in the ancient days, in the generations of old. Dahil katulad sabi sa akin kanina, kapag kinuha na ni Kristo ang kapangyarihan, hindi sabihin na wala ito, kundi kanya nang exercise dahil ang kanyang kapangyarihan ay nangyari before the time begins. Kaya nga sabi sa ating binasa, before the time, at hanggang sa panahon na darating, sa kanya ang kanyang kalakasan at kapangyarihan. Sa aklat na Isaiah ay pinakita naman yung pagbangon, awake as in the ancient days, kung paanong ang Diyos ay makapangyarihan sa panahon na kalipas, ay ganoon din ang gagawin ng Diyos sa dati ng mga panahon. Ang sabi diyan, in the generation of old, are you not the arm that cut Rahab apart and wounded the servant? So yan yung mga history ng ginawa ng Diyos sa wilderness. Verse 10, are you not the one who dried up the sea? All of the strength of God na na-express sa panahon na yun ay marirevealed sa panahon natin pinag-uusapan. At si Isaiah ay nag-prophesy, hindi ba ikaw, itong lakas na babangon sa panahon na dating, hindi ba yung lakas na yan ang naghawi ng Red Sea? You see? Are you not the one who dried up the sea, the waters of the great deep, that made the depths of the sea a road for the redeemed to cross over? Ibig sabihin, ginawa na ito ng Diyos sa nakalipas na panahon. Itong kapangyarihan ng Diyos na nagpalaya sa pag-aalipin ng mga anak ni Israel is the same power na marirevealed. Kung paanong sa panahon ng Israel, sa panahon ng Pharaoh, hindi nakayanan ng kapangyarihan ni Pharaoh. Take note, si Paraon ay meron siyang level ng kapangyarihan. Meron nga siyang mga magician na kayang magpalitaw ng mga ahas mula sa tungkod. Nagawa din nila yan. Pero as the scripture says, ang Diyos ay greater than the power of anything na nakita natin. Ang Diyos ay higit ng makapangyarihan sa lahat. Kaya nga, kinain ng tungkod ni Aaron na naging ahas, ang ahas ng tungkod ng mga magician ni Pharaoh. Kahit gaano kapag makapangyarihan ng Pharaoh, higit na ang kapangyarihan ay mas mataas kaysa sa kapangyarihan ni Pharaoh. So yun ang pinapakita dyan sa Isaiah. Babangon sa panahon na yun, ang the same power na naghawi ng dagat na pula. The same power na umakay sa buhay mo, the same Spirit of God na na-reveal para sa iyo at ikaw ay sinelyuhan, the same power na mahayag sa araw na yun.
Hindi ba ikaw, Panginoon, ang nagbiyak ng dagat na pula at gumawa ng daan para ang bayan ay nakatawid? Ang kapangyarihan ng Diyos na na-exalt sa panahon na yon will once again be exalted on that day. Remember, after the crossing the Red Sea, ang bayan ng Israel ay sumamba sa Diyos. Ng tambourine, ng mga bagay na panugtog, si Miriam, Aaron, and Moses. Ang bayan ng Diyos ay nagkapuri sila. Why? They saw the wonders of the great power of God at kanilang itinaas ang kapangyarihan ng kalakasan ng Diyos. And on that day, sabi ni Isaiah, mayroong babangon na kapangyarihan. Kaya sabi sa verse 17, anong sabi doon? Balikan natin. Magtatapos tayo sa part na yun, mga kapatid, at punta natin ng mga bagay pa this coming Sunday. Totoong napakayaman ng mga salita ng Diyos, mga kapatid. Kaya sarap namnamin ang mga pangako ng Diyos. Katotohanan ang salita ng Diyos. Ang sabi ni Jesus, dalisayin mo sila ng iyong katotohanan. Ibig sabihin, ang iglesia ngayon, ang church ngayon, kayo na mga tinawag ng Diyos sa ating panahon, ay dadalisayin ng word of truth sa ating panahon. Walang ibang maglilinis sa atin only by His word. Ang salita lamang ng Diyos ang maglilinis sa atin. And that's why, ang sabi dyan, balikan natin. So, hindi ko mapunta ng ilang mga bagay pa. Dahil sa oras natin. So, may gawain pa tayo this afternoon. We give you thanks, sabi doon, Revelation 11 sa ating text. Now, sino sa inyo ang magbibigay ng pasalamat sa umagang ito, mga kapatid? Kung naranasan natin ang kapangyarihan ng Diyos, halimbawa sa pagpapagaling, His power will be exalted. Kung meron dito nakaranas na kayo ay pinalaya sa maraming mga trouble, walang ibang may tataas ang kapangyarihan ng kalakasan lamang ng Diyos. Kung meron sa atin, inagapan ng Diyos, ikaw ay nasa bingit ng kamatayan, ikaw ay nasa danger, hallelujah, ikaw ay nasa isang biyahe, let's say, ikaw ay nasa panganib ng iyong buhay, pero ang kamay ng Diyos ay maagap, hallelujah. Ano ang ating gagawin? Exalt the power of God, hallelujah. Itataas ko ang kamay ng Diyos, itataas ko ang kanyang kapangyarihan sa buhay ko. Itataas natin ang kanyang kalakasan while He's doing all these wonders. Hallelujah. Sabi ng ating text, we give you thanks, O God. At yan ang ating gagawin sa mga panahon na ito. Ibibigay natin ang pasalamat sa Diyos. Sa mga panahon na ito, hindi tayo titigil sa pagsasauli. Kahit ang ating mga laman ay mahina na. Kahit meron kang karamdaman sa umagang ito, ang iyong puso ay malakas, ang iyong kaluluwa ay pinalakas para itaas ang iyong kamay at magsamba. Be exalted, O God, sa aming kalagitnaan. Hallelujah. E lalo na kung ikaw ay malakas ngayon at wala kang kailangan sa iyong karamdaman. Hallelujah. Iyong ibibigay sa Diyos ang pinakamataas. Napapuri at pasalamat. Hallelujah. Ating sambahin ng Diyos, mga kapatid. Glory to God. Hallelujah. Siya ay karapat-dapat in all this blessing. Hallelujah. Ang sabi diyan, we give you thanks, Lord God the Almighty, the one who is and who was. Hallelujah. Meron bang kapantayan, Diyos? There is none like you, O God. Sa panahon na ito, ang Diyos na mapangyarihan ay marirevealed in all creation. Hindi lamang sa mga anghel, kundi sa mga banal. Sabi sa ating binasa, He will be glorified. Hindi ba siya ang Diyos na tumawag sa inyo sa uling mga araw? Do you believe it, church? Sino sumasampalataya? Ang Diyos ng Israel, ang Diyos ni Jacob, ang Diyos ni Abraham, ang Diyos ni Moses, ang Diyos ni Joshua, ang Diyos na nahayag sa magitan ni Kristo, the same God, kahapon, gayon at sa dating, will be revealed and will exalted by His great power. Ang buong kalangitan ay pinuno ng pagsamba sa Diyos. And why not sa umagang ito, bakit natin punuin ng pagsamba ang harapan ng presensya ng Diyos? Kung ang Diyos ay gumawa ng mga dakilang bagay sa buhay natin, kung ang Diyos ay gumawa ng mga pag-abot sa inyong mga pangailangan, why not?
Hallelujah. Hindi ba siya ang Diyos na tumawag sa ating mga magulang? Hindi ba siya ang Diyos na nagbautismo sa atin sa tubig at sa apoy sa mga panahon na ito? Hindi ba siya ang Diyos na nagsabi, siya ang mag-inspire sa iyo, magsiselyo ng buhay mo, hanggang sa tayo ay agawin ng Panginoon sa panahon na darating. And He will be exalted sa uling mga araw na ito. Ano ba isang bagay na gustong iwan, mga kapatid, sa part na ito? Isaiah 52 verse 10 ating puntahan. So anong ibig sabihin ito? Nakuha mo na ang iyong dakilang kapangyarihan at nagsimulang maghari. Sa Isaiah 52, ganitong pag-aasabi sa verse 10. The Lord has made bare His holy arm in the eyes of all nations. Sa Tagalog, hinubda ng Panginoon. Ibig sabihin, parang ito ay natatakpan ng maraming mga bagay o hindi pa nare-revealed. Pero as for me and as for the church, ang kapangyarihan ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo ay na-reveal sa buhay natin by the baptism of the Spirit. Yes, if you believe it, mga kapatid. Dahil ito'y kapangyarihan ng Diyos na Kanyang ipinagkaloob sa Iglesia, ang Kanyang Spirito, ang Kanyang kapangyarihan by Spirit, na nagwawasak ng lahat ng gawa ng dyablo, kayang magwasak ng mga imagination, ng mga bagay na mayroon tayo sa ating puso ay kayang i-destroy ng Kanyang Spirito habang dumadaloy na sagana ang salita ng Diyos, ang makapangyarihang salita ng Diyos. So ano pinapakita dyan? The Lord has made bare. So parang hubarin or aalisin ng Diyos. Sa Tagalog, ang sabi dyan, hinubdan ng Panginoon ang Kanyang banal na bisig sa harapan ng mga mata ng lahat ng mga bansa at makikita ng lahat ng wakas ng lupa ang pagliligtas ng ating Diyos. So, that's the reason merong nakita sa langit na, anong tawag doon? Narinig ang loud voices, proclaiming the kingdoms of this world become the kingdoms of our Lord of our Lord and His Christ. At binanggit diyan yung pagsamba, pagluhod, para matupad ang scripture that the Lord, that His strength will be exalted. So inulit ko lang, para natin makalimutan, mga kapatid. And another thing sa Isaiah 52 na binasa natin, ay pinakita na ni Isaiah that the Lord has made bare His holy arm. Ibig sabihin, sa panahon na ito, lahat ng mga bansa ay makikita ang kapangyarihan ng Diyos. Nga lang, hindi sa mabuting bagay, dahil ito ay execute ng judgment. Paglalatag, pagpapahayag ng galit ng Diyos sa mga son of disobedience sa panahon na yon. At ang sabi natin binasa, all the nations will see. Kumbaga pa sa salita natin, all walks of life will be witnessing. Sino sa umaga itong kasama ko magsabi, salamat Panginoon, I have been redeemed by the blood. Hallelujah! Tapos nang binayaran ng Diyos sa magitan ni Kristo ang ating kaligtasan. At kung tayo ay sumasampalataya sa pag-agaw na darating, hallelujah, is a way of our escape sa panahon ay nilatag ng Diyos sa mga panahon sa ilan ng sinulangit, pagdaan ng Great Tribulation, pagdaan ng galit ng dyablo sa panahon na yon, at hindi lang galit ng dyablo maranasan ng lupa, kundi galit ng Diyos. Salamat sa Diyos ko, binabalik ang aking kapurihan, ang kapurihan ng Diyos, dahil siya ang nagligtas para sa akin. Anong gagawin natin ngayon sa panahon na tayo ay pinaranas ng mayamang habag at awa ng Diyos? Wala tayong gagawin kundi mag-exalt sa Kanyang kalakasan. Itataas natin ang kapurihan ng Diyos, ibabalik natin ang pinakamasarap na papuri sa Kanya. Are you willing, church, sa umagang ito? Bahagi ng pag-glorify, bahagi ng ating gratefulness sa Diyos. Isang araw, we will see the Lord in His glory. At according sa binasa natin, He will be glorified before the eyes of the saints.
Kaya yung panahon na yun, hindi lamang panahon ng pagpapahayag ng great power in all nations, kundi maging sa mga tinubos ng Diyos, hindi lang sa mga anghel sa panahon na yun, hindi lamang sa 4 living creatures at sa mga 24 elders na all day and night ay nagsasamba sa Diyos. Kahit man kayo, mga kapatid, sa araw na yun, meron tayong participation. His power will be glorified, will be exalted in His saints. Hallelujah! Kaya hindi, sabi nga ng Scripture, hindi sa walang kabuluhan ang ating mga pagpapagal sa mga panahon na ito. Di ba? Mantay, meron mga paalala mga magagawa. This is just sabi natin, parang exercise natin para mga paunang bagay na ating gagawin in the future. Kaya kung tamad ka magpuri at sumamba sa Diyos ngayon, tatama rin ka rin sa panahon na yun. Pero kung ngayon, nandyan ang kagalakan sa puso mo, while you are waiting, serving the Lord in all gladness with all your heart, isang paglalarawan niyan sa panahon na darating, ikaw rin ang sasamba sa Kanya. Ikaw rin ang magbabalik sa Kanya ng kaluwalhatian. Sa iyo magagaling ang lahat ng pagluwalhati sa Diyos dahil sa dakilang ginawa niya sa buhay natin sa uling mga araw na ito. Ating palapakan ng Panginoon mga kapatid for His word, for His glory. Hallelujah! Ang aking dalangin sa umagang ito, ang Diyos ang magbigay pa ng tama na pag-unawa in all wisdom and knowledge na magupang iglesia sa bagay na ito. Hindi tayo nag-aantay sa panahon na yan. Ang ating inaantay ay ang katubusan sa ating panahon. Yet, it is a privilege, isang malaking biyaya, blessing, na makita natin, salamat sa biyaya ng Diyos, hindi ng ating mga sariling mata, kundi binigyan tayo ng panampalataya to see the wisdom of the Lord sa panahon na yon. At nawa ikagalak natin sa araw na ito. Panginoon, I will be a part of that day. Ako'y bahagi ng mga tinubos sa panahon na yon, nasasamba sa iyo, kikilala sa iyong kapangyarihan, dadakila sa iyong kalakasan. Hallelujah. Hindi ibig sabihin na tayo ay nagagalak na maraming mga tao na mag-suffer sa wrath of God. Kundi ang ating pag-exalt, walang ibang makapangyarihan, kundi sa nag-iisang Diyos na lumalang ng lahat ng bagay. He will be exalted at ang Diyos ang karapat-dapat sa lahat ng panahon na yan. So, marami mga bagay na pwede natin tingnan, Lord willing, this coming Sunday. Ay titingnan natin ang ilang bahagi ng 7 vials, yung actual na pag-ubuhos ng God ng Diyos. And I know partially, nadaanan yan sa preaching, sa teaching na ginawa ng ating Mahal Elder Barciolo at ating bibigyan ng ilang bagay ng pag-follow up, pagsusog sa ilang mga bagay pa, why there is 7 vials sa panahon na yan. Yet, sabi nga sa inyo kanina, hindi natin inaantay yung panahon na yan. We're waiting for the redemption of our body. Pero hindi rin may pagkakailan ng Scripture, we will be a part of this great moment. We will exalt the Lord in His glory, in His strength, in His power sa mga panahon na yan. Tayo mukhot manalangin mga kapatid, tayo magpasalamat sa Kanya with all the blessings in all His goodness. Hallelujah. Ikaw ay aming pinupuri, O Diyos. Ikaw ay aming tinataas, umagang ito, Panginoon. Karapat-dapat ka in all praise. Hallelujah. Panginoon, pinakita mo sa amin ang iyong karangalan. Nakita namin, O Diyos, by your word, ang iyong kapangyarihan, hindi masusukat. Hallelujah. Hindi mapipigilan na pagkilos ng iyong gawa, ng iyong kapangyarihan, O Diyos, in the near future, O God. Panginoon, ikaw ay karapat-dapat in all the praise and honor for giving us your word sa aming panahon, O Diyos. Ikaw ay nagbukas, ikaw ay nagpapahayag, ikaw ay nagpapakilala sa aming kalagitnaan, O Diyos. Ito'y ginawa mo sa nakalipas ng mahabang panahon. Hindi na bago ang iyong lakas. Hindi na bago, hindi ka nanghina kailanman, O Diyos. Kundi ang sinasabi lamang ng iyong salita, there will come a time, O God, na ang iyong kapangyarihan will be exalted in heaven, will be exalted above this earth, hallelujah, will be exalted, hallelujah, before all the nations, O God. At walang isa sa mga nilalang, O Diyos, ang pipigil, ang makakapigil, O Diyos, sa bagay na ito.
kundi ikaw ay may tataas sa panahon na yan. Being glorified, O God. Hallelujah. Hindi lang ng mga anghel sa kalangitan. Hindi lang sa harapan ng 24 elders. Hallelujah. Bowing, kneeling down before your throne, O God. Hindi lang ang 4 living creatures, kundi in the sight of all the saints, before all the redeemed of God, you will be exalted, O Lord. Hallelujah. Oh, sinasamba ka namin, O Diyos. Ikaw ay malakas, ikaw ay makapangyarihan na Diyos. Ikaw ay Diyos na naghari kahapon. Ikaw ang Diyos na mag-ahari ngayon. Hallelujah. Ikaw ang Diyos na mag-ahari sa mga panahon na darating. Purihin ka, O Diyos, pasalamatan ka. Bayang sumayo ang lahat ng kaluwalhatian. Sa iyo ay aming binabalik sa iyong mga salita lamang, O Diyos. Salamat even sa mga panahon na ito, Panginoon. Hallelujah. Ay binibigyan mo kami ng isang katiyakan, O Diyos, sa iyong salita. Hindi kami nabubuhay, hallelujah, sa mga bagay lamang na sanlibutan, O Diyos. Hindi lamang sa mga tinapay na aming kinakain, O Diyos, kundi ang aming buhay ay nasa iyong mga salita, Panginoon. And that's why kailangan namin ang iyong salita sa aming panahon, O Diyos. Kailangan namin makita pa ang iyong mga plano, ang iyong mga gawa sa mga araw na ito, O Diyos. Hallelujah. Even in the time to come, hallelujah. Salamat, O Diyos, sa iyong mga pagpapala. Salamat sa mga kahilingan na iyong binigyan ng katugunan, O Diyos. Salamat sa mga karamdaman na pinagaling sa nakalipas sa mga araw, Panginoon. Maging kahit man kami dumaan sa mga maibigat na mga suliranin, O Diyos. Kahit man yan ay operation pa, O Diyos. Hallelujah. Ang iyong biyaya ay pinasagana mo sa bawat isa. Salamat, tinulungan mo kami, O Diyos. Hallelujah. Ang iyong kamay ay mahaba upang kami abutin sa aming mga pangangailangan. Purihin ka, luwalhatihin ka, itaas ka sa umagang ito. Salamat sa iyong mga salita. Salamat sa iyong patuloy na pag-aakay sa bawat isa. Purihin ka, O Diyos, luwalhatihin ka. I pray for your people, O God, na naway patuloy pa kami bigyan ng kagalakan at pagkauhaw pa, O Diyos, sa iyong mga salita. Bayaang ito ay maging malalim na dahilan upang kami ay magpapatuloy hanggang sa araw ng katubusan, O Diyos. Samahan mo pa kami, Panginoon. Hallelujah. Iabot mo pa sa amin ang setro ng iyong biyaya. Ang iyong setro ay hindi lang setro ng kagalitan. Hallelujah. Salamat sa iyong kamay na banayad, O Diyos. Salamat sa mga pagtutuwid sa aming mga lakad, Panginoon. Salamat sa mga paalala ng iyong mga lingkod. Salamat sa mga pagtuturo mo sa aming kalagitan. Salamat, dinadala mo kami sa mas mataas na dako, Diyos, upang makita pa namin ng masagana ang iyong mga gawa sa magitan ng iyong salita. Bless your people. Bless us today with your word. And bless, hallelujah, ang mga araw pa na darating, O Diyos, ang aming mga plano, ang mga darating na mga joint fellowship, O God. Bayaang ikaw ay pumarito minsan pa. Ikaw ay pumanaog sa iyong iglesia at gumawa ka ng mga dakilang bagay. Pagpalain mo, Panginoon, ang iyong mga lingkod. Pagpalain ang mga maedad sa iglesia. Pagpalain ang mga kabataan sa iglesia, every ministry, O God. Pagpalain sila na nagtitiis sa maraming mga bagay. Pagpalain sila na dumadaan sa mga mabibigat na mga pagsubok, O Diyos. Pagpalain mo, Panginoon, ang bawat bahagi na ito. Sa iyo ay aming maingat na ibinabalik ang lahat, for you deserve all the praise and honor and glory and thanksgiving and praise sa pamamagitan lamang ng aming Panginoong Kristo Jesus, ang aming dakilang manunubos at buhay. Amen and amen and amen. Ating palapakan minsan pa ang Panginoon.